mga salita sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos, sinasamba ka po namin, O Lord God, ikaw ang Diyos ni Isaac, ikaw ang Diyos ni Jacob, ikaw ang Diyos ni Sidrak, Misak, Abednego, na aming sinasamba sa oras na ito. Lord, hallelujah, kung ano pong kapangyarihan mo dati, ganun din po ngayon, Lord. Ikaw ang Diyos, the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord God, ang inyong lingkod, ako po'y naghumingi ng kapatawaran. Hallelujah, nakita ng aking mata, nasambit ng aking bibig, or nakita, hallelujah, ng mga karamihan, Panginoon, kung meron man akong bahid na kasalanan sa salita, hallelujah, patawarin mo po ako. At ganun din po, Panginoon, sa mga narinig ko, or ako man po, Lord, nakapagsalita ng masakit sa mga kapwa, ako po'y humiling at humingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, upang sa ganun, hallelujah, hallelujah, malaya po kayo nakikilos sa oras na ito. Lord, langisan mo po ang aking bibig upang sa ganun, tanging salita mo lamang, O God, ang mumutawi sa aking bibig sa araw na ito. Wala po akong aking kakayahan. Kung wala ka po, Lord, I am nothing without you, Lord Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang Jesus Christ Apostolic Pentecostal na sa oras na ito, Panginoon, tanging salita mo lamang ang mumutawi sa aking bibig. Ano mang gawa ng kaaway, Lord, sa oras na ito, sinasaway ko po sa pangalan mo, by the authority of your word, and by the power of your name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, na hindi po sila makapasok ngayon, Panginoon. Ganun din po, Lord, sa aking amo, na siya po'y matulog po muna at hindi pa po sila magising, Lord Jesus. Lalo na, Panginoon, sa share ko ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, hallelujah, maunawaan po ito sa lahat na nandito, Panginoon. Lord, hallelujah, we claim revival and we claim victory sa pangalan mo. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ipakilala mo, Lord, na ako po ang inyong inuutusan upang ipalaganap ang inyong mensahe sa oras na ito. I'm nothing without you, Lord Jesus. Double portion of your anointing, O God. Ipagkaloob mo po sa inyong lingkod na gagamitin ito. Hallelujah. Tanging salita mo lamang, O God, ang mumutawi sa bibig ng inyong lingkod. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, O Lord God. Hallelujah. Sa iyo lamang ang mataas na papuri. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kung pwede po, mga kapatid, akyatan po nating mga slot. Kung hindi po kayo busy dyan, pwede po ba kayo umakyat dito, mga kapatid? Hallelujah. Sino po dyan ang available? Upo lang po kayo dito, mga kapatid, at huwag po nating hayaan na maupuan po ito ng ating kaaway, no? Praise God. Meron po bang nakarinig? Taas po ang kamay, mga kapatid. God is good. And all the time, God is good, mga kapatid. Maraming salamat po. Meron pa pong dalawa, mga kapatid. Sino pa pong gustong makaupo dyan? Upo lang po kayo, mga kapatid. Libre man po dyan. Okay. Wag po nating hayaan. Ayan. Thank you po sa ating mahal pastor, Pastor Jory. Thank you po. Meron pa pong isa, mga kapatid. Sino pa po dyan available? Upo lang po kayo dyan, mga kapatid. At hallelujah, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ayan, thank you po. At tayo na po ay kumpleto sa taas. Hallelujah. Kaya ay kumpleto na din po natin ang ating puso sa oras na ito. At I believe, mga kapatid, na mayroon pong sasabihin ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Ang ating topic po, mga kapatid, sin. Ano po ang kasalanan? Sino po dito ang nakakaalam? Ano po ba itong sin, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Ang sin po, mga kapatid, is the transgression of the law. Amen? Ang sabi po dito sa ating binasa sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sinuman, okay, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay pagsalangsang ng kautusan. Praise God. Yun po, mga kapatid. Hallelujah. Ang tinatawag, ano ang kasalanan? Yung paglabag mo sa batas. Sa Pinas, meron tayong batas, mga kapatid, no? Meron tayong mga batas. For example na lang, ito ang basic na example ko at alam ko po kung driver po kayo, alam nyo po na may batas po. Pag ikaw ay driver, meron po yung batas, mga kapatid. Meron po tayong signal light, tinatawag na signal light. At kung mag-read na po yan, mga kapatid, for example, yellow pa, dandahan ka na po, mga kapatid. Parang mayroon na po siyang signal na pagdating sa
malapit ka na magiging red na po siya. Ano po ang ibig sabihin ng batas na yun mga kapatid? Dito po sa mundo ay tinatawag po yan, batas po yan pagiging driver mo. Kailangan alam mo yan at pag naging red na po yan, automatic ikaw po'y hihinto kahit saan ka man. Basta mayroong signal light mga kapatid, tayo po'y huminto. Sino po ang mga driver dito? Mamotor ka man, four wheels ka man mga kapatid. Amen. Ang ano lang yata mga kapatid, yung airplane lang yata ang walang tinatawag na hinto doon sa taas, no? Yun lang po ang aking pagkakaalam. Iwan ko sa inyo kung meron kayong alam diyan, pero hallelujah, ang airplane talaga is talagang lalanding talaga yan. Pero pag dito po tayo sa literal land mga kapatid, by land po, praise God, hallelujah, kung air, yun pala talaga yung air, mayroon talaga, wala talaga yung hintuan mga kapatid po. Praise God. Pero mayroon yan silang signal light din mga kapatid kasi kung wala din, magbanggaan po ng mga airplane, di ba? Praise God. Hallelujah. Nakuha niyo po ba ang ating mga topic mga kapatid? Sin? Ano po ang kasalanan mga kapatid? Ang sinumang gumagawa ng kasalanan, putol-putol ba ako? Okay, praise God. Baka ang signal ko, Sisi, ayan, okay na? Okay, Sisi, baka ang signal ko, ayan, okay na? Sisi, okay, praise God, hallelujah. Okay, salamat po. Okay, salamat. Pag ano lang po kayo mga kapatid, hallelujah, praise God. Salamat po sa inyong pag-cooperate sa ating gawain ngayon mga kapatid dahil hallelujah ay tayo po ay magsimula na. Praise God. Dito po tayo nagsimula mga kapatid, ang kasalanan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman, hallelujah, sa ano daw sa kautusan. Amen. Kaya nga mga kapatid, pag tayo po ay hindi marunong mag-drive, kung pagtingin natin mga kapatid, kahit red, dadakpin talaga tayo dahil nakalabag po tayo sa batas mga kapatid. Amen? At alam po ba natin mga kapatid, sa literal mayroong batas. Ganun din po asahan natin na pagdating po sa paglilingkod, based sa ating spiritual, meron din pong batas ang Diyos. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Meron din pong batas ang ating Panginoon. And I hope and I pray mga kapatid na maunawaan po natin kung ano po ang batas na ito. Amen? Are you ready mga kapatid? Hallelujah. Sa oras na ito mga kapatid, hallelujah, talakayin natin yung sin. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, pagdating sa Bible, mayroon talagang kasalanan. Ang sinasabi ko, hindi po ako magsabi sa inyo nga hindi ako marunong mag-judge mga kapatid. Tandaan nyo ha, ang mga magwawali po, hindi po ako mag-judge sa inyo. At hindi ko po alam kung ano po ang mga kasalanan natin na mga nagawa natin mga kapatid. Hallelujah, nalabag po sa ating Panginoon. Pero medyo mabigat yata ang salita ng Diyos. Wag po kayong magalit sa akin. No, I'm not condemned to us. Praise God. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, God hates sin, but not the sinner. Okay? Take note mga kapatid, baka sabihin niyo talagang Sister Jenny napaka condemnation, nagko-condemn. No, by Bible po tayo mga kapatid. Paano po ba tayo, hallelujah mga kapatid, paano po ba tayo sumunod sa utos ng ating Panginoon? Amen? Hallelujah. Kaya nga, sinasabi natin, ano ang kasalanan? Yes, ang kasalanan, yung paglabag natin sa batas ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. 1 John chapter 3 verse 4 mga kapatid, sino man gumagawa, wala tong pinipili mga kapatid ha, sino man gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung ano man ang mga kasalanan natin, tandaan po natin, God hates sin. Galit ang Diyos sa sala, pero not the sinner. Tandaan mo, ako, ikaw, makakasala mga kapatid. Amen? Praise God. Sabi sa number 2, all unrighteousness is sin mga kapatid. Lahat ng kalikuan ay kasalanan. At may kasalanan na hindi na ikakamatay. Ano kaya ito mga kapatid? Yung kasalanan na okay lang to kasi kunti lang to. Hallelujah, no? May kasalanan mga kapatid na hindi nakakamatay. Hallelujah. Praise God. Kaya mag-ingat po tayo dito. And then number 3, whatsoever is not of faith is sin.
Kung hindi ka nanampalataya, ito po'y kasalanan. Take note, kasalanan po. Saan mo mababasa? Romans chapter 14 verse 23. Ngunit nag-alinlangan ay hinahatulan kung kumain sapagkat hindi sila kumakain sa pananampalataya. At ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kung hindi ka naniniwala, amen? Praise God, kasalanan pala pag hindi tayo naniniwala sa law ng ating Panginoon. At kasalanan din pala mga kapatid pag hindi tayo sumusunod sa law ng ating Panginoon. Amen? Ang mga tao takot sa law sa Pinas Pero kadalasan hindi takot sa law ng ating Panginoon. Hello? Maraming ganun mga kapatid. Pat sabihin nyo, hindi tayo. Amen? Wala dito sa GCAP. Praise God. Hello? Narinig pa ba ako mga kapatid? Sabihin nyo, wala dito yan. Amen. Okay. Transgression. Paglabag sa batas, mga kapatid. Kaya tayo may batas tayo May batas ang Diyos. Tayo nga, may batas nga tayo sa ating pamamahay Yung mga anak natin, may batas tayo na dapat nilang sundin. Pag sila po'y lumalabag, di ba, pinalo natin? Kayo, hindi ba kayo namalo ng mga anak ninyo? Pinalo natin dahil gusto natin ituwid. At ganun din po ang ating Panginoon na meron din po siyang batas na kung tayo'y nagkakamali, mga kapatid, hallelujah, pinapalo tayo. Amen? Huwag po kayong magalit sa preacher. I'm not condemn us. Ang sabi ng Diyos, God hates sin, not the sinner, mga kapatid. I'm a sinner din also. I'm not a perfect, mga kapatid. Nagkakamali ako, pagtingin ko lang. Sa isip pa lang. Pananalita, minsan nagkakamali. Yan is pagkakamali. Iba yung pagkakamali na sinasadya mo, iba din yung pagkakamali na hindi mo naintindihan at hindi mo naunawan na mali na pala tayo, mga kapatid. Kaya, praise God, whatsoever in not of it is sin, mga kapatid. Tandaan po natin, hallelujah, sa lahat po naniniwala, hallelujah, may pananampalataya, pero hallelujah, wala, sabi niya, whatsoever is not of it, hindi ka naniniwala. Dahil ito po ay galing lang to kay sister, ay galing lang ito kay pastor, ay galing lang to kay Pastor Carlo. Amen? Kaya tandaan po natin is kasalanan. Tandaan po natin number 3 po yon mga kapatid. Lahat ng walang pananampalataya, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos is kasalanan, mga kapatid. Okay? Number 4, mga kapatid. Know it to do good and do it not to him. It is sin. Kung alam mo, mga kapatid, ang maayo, Bisaya pa, praise God, kung alam mo kung ano ang pinakamabuti at hindi mo ginagawa ito, ano po daw? Isin, mga kapatid. Alam mo na pala na tama yung pag-share mo ng link, pero hindi mo ginagawa. Kunti lang yan, pero anong sinasabi sa Bible, mga kapatid? Stricto po ang ating Bible. Ang sabi ng Bible is ito'y kasalanan. Alam mong nagkakasala yung brother and sister mo, hindi mo sinasabihan, ang ibig sabihin doon, kasalanan pa rin. Ikaw pa rin, mga kapatid. Nakita mo pala yung sister mo na mali na yung ginagawa niya, tapos alam mo na mali na ang kanyang ginagawa, ito po'y nagkakasala hindi sa tao na yun, kundi sa Panginoon. Amen? Narinig ba ako, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Okay. Praise God. Sabi sa James, okay. Sabi dito sa James chapter 4 verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. James chapter 14 verse 17, ako ang nagsabi po ang ating Pastor James, mga kapatid. Kaya natural lang siguro na tayo po'y i-correct ni brother, ni sister, ni preacher, ni pastor. Amen? Kaya huwag po kayong malungkot. Dahil ito po ay talagang biblical po tayo, mga kapatid. Kung kasalanan na gumagawa tayo ng kasalanan, kinukurik tayo dahil, hallelujah, kasalanan din po namin yan kung hindi namin sasabihin ang katotohanan. Dahil ang sabi sa John chapter 8 verse 32, hallelujah, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Amen? Okay. Mabigat ba, mga kapatid? Talagang ito po, mga kapatid, ang mga kapatiran, minsan mahihiya tayo magsalita kung ano po ang kasalanan. Amen? Number 5, sin because they believe not on me. Kasalanan din po, mga kapatid, kung ikaw po, hallelujah,
Hallelujah, ikaw po'y naniniwala, pero hindi ka naniniwala sa ating Panginoon. Ang sabi ng John chapter 16 verse 9 tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Kasalanan din po mga kapatid, hallelujah, na hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, ito po'y kasalanan. Amen? Ayan, ay Biblia lang yan. Tandaan nyo, ito is sin po mga kapatid. Number 6, high look. Yung taas yung tingin sa sarili. And proud heart. And the plowing of the wicked is sin mga kapatid. Anong sabi? Proverbs chapter 21 verse 4, ang mapagmataas na tingin. Amen. At ang palalong puso, siya'y ikaw ay masama, ay kasalanan mga kapatid. Amen. Huwag nating tingnan yung ating mataas yung tingin sa sarili. Tandaan natin mga kapatid. Amen. Kasalanan po ito. Kaya wala pong magmamataas sa atin. Amen. But salamat, wala po yan dito sa GCAP. Kaya lang po, pinapangunahan lang po tayo. Baka nga, mga kapatid, hallelujah, lumampas tayo sa ating natitingnan natin. Wala pong magaling dito. Wala pong sinong magaling mga kapatid. Praise God. Ang high look, ang taas ng tingin, and proud heart, and the plowing of the wicked is sin, mga kapatid. Kasalanan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo. Kailangan, mga kapatid, wala po sa atin. Hindi po tayo magmataas, hindi po tayo kaya aware lang po tayo mga kapatid. Kahit gaano mo kasikat, kahit pero wala po yan dito. Amen? Hallelujah. Kaya wag nating hayaan na tayo po magmataas. At wag po natin asamin mga kapatid na maging, hallelujah, ilado ta sa kalibutan. No? Hallelujah. Okay, number 7 po. The thought of foolishness is sin. Ano po daw mga kapatid? Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan at ang magduduhagi ay karumaldumal sa mga tao. Amen? Hallelujah! Yung mga pag-iisip natin, ingatan din po natin mga kapatid dahil meron din po yung kasalanan mga kapatid. Number 8 na po tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah! Si Satanas mga kapatid, bakit siya mga kapatid na siya po'y hinulog ng ating Panginoon? Praise God. Looking back mga kapatid, to the beginning of sin mga kapatid. Saan po nagsimula ang kasalanan? Ito mga kapatid. In the fall of Satan and then later in the fall of our spirit. First, ang una po mga kapatid kung saan nagmula po yung kasalanan ay mula po ni Satanas. Siya po ang parents natin. It is a possible na ito po yung minsan na-adapt po sa mga tao. Na-adapt po ito sa mga tao mga kapatid. Alam niyo ba, yung gusto ng mga tao, lagi silang nakikita, lagi siyang na-appreciate, lagi siyang, yung parang siya na ang Diyos. Kaya wala po yan dito sa atin. Salamat sa ating Panginoon. Si Satan po mga kapatid, in the book of Isaiah, siya po is, dahil po mga kapatid, siya po ay original na makasalanan. Gumagawa mga kapatid to exalt himself mga kapatid. And rich of yung tinatawag ba nga, gusto niya mga kapatid. Siya po ang gusto niya na mataas ang kanyang mga sarili. No? Hallelujah, basahin niyo po yan sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15 mga kapatid. And then, unbelief. The sin had to be planted in Eve, mga kapatid. No? Si Eva at si Adan, mga kapatid. Si Eve, unbelief. Hindi siya nakinig eh. Ang sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 1, na huwag mong kainin, yun kasi nakakamatay yun. Minsan matigas ang ulo, kaya ganun din po. Kaya huwag po tayong magtataka kung tao po ay matigas ang ulo. Dahil mga kapatid, hallelujah, nagmula po tayo kay Adan at Eva. Once lang na alam natin yung law natin, ay kasalanan ito. Ay ayaw ko tong gawin kasi magkakasala ako. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, alam po natin ang kasalanan ha. At ang sabi dito sa number 3, disobedience. No? Ano po doon? Nag-disobey po sila mga kapatid. This was the act of disobedience which follow as the natural result of the other two mga kapatid. Ito po ang ating, ang pride, ito po ay mula sa kay Satan mga kapatid. And then unbelief, yung hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos,
Dahil sabi nga, mga kapatid, sa Genesis, hallelujah, sa unbelief mga kapatid doon sa hindi niya pagsunod mga kapatid. Dahil sa ahas, sinusuway po, natukso si Eva mga kapatid. Sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 1, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon. Praise God. Hallelujah, Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi sa Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halaman? No? Talagang ang ahas mga kapatid, grabe. Grabe mga kapatid. Praise God. Kaya yon mga kapatid na unbelief is sin mga kapatid. Ang disobedience is sin mga kapatid. Okay? Praise God. Sana naunawaan po natin ang ating napag-usapan ngayon. Okay, dito na po tayo mga kapatid. About na po tayo sa New Testament. God hates sin but not the sinner mga kapatid. Lahat naman tayo is makasalanan. Hallelujah. Praise God. But Jesus said, mga kapatid, we are all sinner and therefore we should not judge us or condemn other mga kapatid. I cannot condemn you kung ano ang ginagawa mo. I cannot condemn us kung ikaw po ba ay nagkakasala, mga kapatid. Okay, babasahin ko po mga kapatid, yung hindi kinukondim ng Diyos, ang isang babae, hallelujah mga kapatid, na siya po ay isang tinatawag na bayaran. Okay? Kung baga mga kapatid, nakita po siya sa sa book of John, chapter 8, verse 2, okay, sabi dito mga kapatid, dahil sabi nga dito mga kapatid, dito meron pong isang babae. Ito namang mga kasamahan ng ating Panginoon, sige sa 3, basahin ko lang para maunawaan po natin. Ang sabi dito, at dinala sa kanya sa eskriba ang mga pariseo, ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinasabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasulukuyan ng pangangalo niya. 5. Sa kautusan nga ay ipinagpautos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang inyong masabi tungkol sa kanya? Sa 6. At ito'y sa kanya sinabi na sa kanya sinusubok. Ang sabi, sinusubukan nila ang Diyos kung ano. Upang sa kanya ay magsisumbong sila datapwat yumuko sa Jesus at sumulat sa kanyang daliri sa lupa. And then, dito po sa 7, datapwat, ito ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Datapwat, nang sila'y nagpatuloy na nagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanya'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay silang unang bumato sa kanya. Ito po mga kapatid, hallelujah, sino ba tayo magkukondem ng ating brother and sister? Ay ang sinner din po mga kapatid. Kaya nga sinabi ko sa inyo, I'm not condemn us. I'm not condemn you, mga kapatid. Amen? Siguro kinukurik tayo kung ano tayo, mga kapatid. But, wala po akong karapatan na i-condemn ko kayong lahat. Wala po akong karapatan, mga kapatid. Dahil ang Panginoon po ay hindi nga siya nag-judge sa isang babae. Ang sabi niya sa 8, at muli siyang yumuko at sumulat sa kanyang daliri sa lupa. At sila na'y ito'y sa kanya marinig ay naghialisan. No? Nung narinig nila yung sinasabi ng Panginoon, dahil sa mga Pariseo talagang mga kapatid, no? Sabi, naghialisan sila. At kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae. Sa kinaroroonan nito sa gitna, walang bumato sa isang babae. Ibig lang sabihin dito mga kapatid na walang nag-judge sa kanya. Dahan-dahan na umalis sila mga kapatid dahil nga sabi na ito nangangalo niya. Kasi minsan ang tao sa literal, makakita tayo na mayroong iba sabi na hindi na yun maliligtas. Grabe ang mag-judge ang tao. But imagine mga kapatid, ang tao grabe makapag-judge. No? Sabi na yan, hindi na yun maligtas. Grabe makapagturo. Pero hindi nyo alam mga kapatid, yung turo nyo, yung tatlong paturo sa atin mga kapatid. No? Yes, siguro sa iba hindi pa alam yung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Or ito ba'y kasalanan? Kasi yung iba nga hindi alam.
mayroong kasalanan na hindi natin alam, nagawa pala natin kasalanan, lalo na hindi natin alam yung pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Dahil lahat ng kasalanan, hindi lahat ng tao ay bumasa ng Biblia. At lahat ng tao, hindi po sila, mga kapatid, nakakaalam kung ano ang batas ng Diyos. Kaya napaka-bless po natin, mga kapatid, dahil isa din po tayo, haleluya, nakapagbasa ng Biblia, nakapagrinig sa salita ng Diyos. At doon natin ay mali pala itong ginagawa ko. Amen? Mali pala ito. At unti-unti nating binago, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, haleluya, ang sabi ng Panginoon sa number 10, at umunat si Jesus at sa kanya sinabi, babae, saan na sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa inyo? Wala talaga. Ang sabi ng babae at sinabi niya, wala sinuman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa inyo at humayo ka sa inyong lakad mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Okay, dito po tayo kumuha, mga kapatid. Ibig sabihin, nung nalalaman na sa isang babae na kasalanan yung ginagawa niya, hindi siya nag-react, mga kapatid. No, never siyang nag-react. Kasi papatayin nga naman, babatuin eh. Alam nyo yung Muslim, mga kapatid, dito po pag makita ka dito na may asawa mo, tapos ikaw mayroon, nagkabit-kabit ka dito, mga kapatid, once na mahuli kayo, mga kapatid, babatuhin, lapdusan ka ba? Tapos, basta yung maglapdos sa'yo yung asawa ng lalaki. Kailangan talaga dito, mga kapatid, na pakasalan, no? Bago kayo gawa ng sa inyong gustong gawin, mga kapatid. Pero mas mahuli ka, nangangalunya ka, mga kapatid. Nako, praise God, ulaw-ula, mapahiya talaga tayo. Bakit, mga kapatid? Ang ano dito sa Muslim is talagang lapdusan ka ba? Ano sa lapdus, mga kapatid? Na talagang ilang lapdos, 100 daw, sabi ng amo ko. Nag-usap kami nun. Praise God. Ganun po sila dito, mga kapatid. Hanggang ngayon po ay nasa kanila pa rin ang tradisyon na ito. Kung ang mahuli nila, mga kapatid, na mga ngangalunya, no, ang kanilang mga partner ay talagang, praise God, mga kapatid, kawawa. Kaya sa ating mga OFW, wala naman ganun, mga kapatid. Kaya praise God, aware po tayo dito. Ang sabi dito ng ating Panginoon, balik po tayo sa ating key verse, na hallelujah, wala namang sino mang magkapag sa'yo, tinatawag, mga kapatid, sinasabi ni Jesus na ako man din ay hindi rin nahahatol sa inyo, humayo ka ng inyong lakad mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin dito, mga kapatid, pag tayo po ay nakarinig na sa salita ng Diyos, kung mali man ang ating nagawa, humayo na po tayo at huwag na po nating ulitin pa yung pagkakasala. Nandoon yung pagsisisi sa babae, humayo siya at sabi ng Panginoon, at huwag ka nang magkasala. Isang reminder sa ating lahat, no? Alam na natin na makasalanan yun. Pero, mga kapatid, hallelujah, walang nag-judge. Kasi ang nakikita ko sa mga tao ngayon, pag nakikita niyang may mali, mga kapatid, parang lagi niyang ikinukundim isang tao. Sino ba tayong ikukundim natin ang ating mga kapatid? Kung sila man ay nagkakasala, tayo din po naman ay nagkakasala. Jesus said also, tell us in stronger terms to be very careful not to cause other to sin. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat ka na hindi ikaw ang katitisuran ng mga tao. Amen? Mag-ingat ako, mag-ingat kayo, baka kayo, mga kapatid, hallelujah, ang katitisuran ng mga tao. Ang sabi sa Matthew chapter 18, mga kapatid, 18 verse 6, hallelujah, datapwat sinumang magbibigay ng ikakatisod sa isa sa maliit na ito na nagsisisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Hallelujah! Ito po'y mabigat, mga kapatid. For example, tinitisod mo yung kapatid mo. Hallelujah! Dahil sa iyo nagkakasala yung kapatid mo na nanampalataya. Alam mo ba, mga kapatid, anong gawin? Ihikot yung, ang sabi dito, mga kapatid, yung liig mo. Ihikot doon sa batong gilingan, mga kapatid. Hallelujah! Masakit po, no? Kaya mag-ingat tayo na hindi po tayo matitisuran sa ating mga kapwa, mga kapatid.
Amen? For example, may bago mga kapatid, natitiso dahil sa iyo. Dahil sa iyong mga ginagawa na hindi maganda, mga kapatid. Ay natitisod yung kapatid mo, ikaw na natitisuran, mga kapatid, ang sabi doon. Hallelujah. Igot ka mga kapatid, no? Sabi nga dito, at kung ang kamay mo o ang paa mo ay magkapatisod sa inyo, ay putulin mo at inyong itapon sa mabuti pa na inyong pumasok sa bahay at sa buhay na pingkaw o pilay kaysa dalawang kamay o dalawang paa na ibulid ka sa apoy na walang hanggan. Siguro mga kapatid, kung ito yung tinatawag na law ngayon mga kapatid, wala na tayong kamay. Itong kamay ko ay nagnanakaw, putol to. Hindi po ito literal mga kapatid. Kaya ibig sabihin sa ating Panginoon mga kapatid na mag-ingat ka, mag-ingat ako, baka ikaw ang ikaw ang dahilan na titisod ang kapatid mo. Lalo na sa mga bago pang nanampalataya. Amen? Kasi alam nyo mga kapatid, na-observe ko, yung matagal na nanampalataya, ang galing mag-condemn sa mga bago. Kaya nawa, wag nating ganunin natin sa sarili. Maging salamin nawa tayo, nang doon yung pagpapakumbaba, nang doon yung love, nang doon yung hallelujah, mas lalo nating kunin yung loob nila, mas lalo nating kunin kung ano ang dapat nating gawin para sa ikapabuti ng ating mga kapwa. Amen? Kailangan mga kapatid, dahil kung ikaw lang ang dahilan na matisod yung kapatid mo, mga kapatid, mas mabuti pang putulin yung paa mo. Wala ka ng paa kung sa literal, pero hindi literal yan, kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Ang kasalanan napakabigat po, mga kapatid. Example of sin. Dito po tayo sa example of sin. Ang example of sin, mga kapatid, is pride. Yung ang taas ng tingin natin. Amen? Praise God. Kasalanan pala iyon, mga kapatid. Yung sinasabi natin kanina, high look and proud heart and the plowing of the wicked is sin, mga kapatid. Kasalanan, mga kapatid, yung mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Amen? Kaya nawa mga kapatid sa atin, huwag nating itaas. Ibaba lang natin, Lord, tulungan mo ako. Kailangan marunong din tayong mintindi lalo na sa mga bago nanampalataya. Intindihin natin hanggat kaya natin. Huwag lang tayong gumawa mga kapatid na ikakatisod sa ating mga kapwa. And then, example of sin mga kapatid. Number 2, greed or kasakiman. Alam niyo ba yung sakim mga kapatid? Yung dalo. Hallelujah, praise God, hallelujah. Marunong magbigay. Amen? Hallelujah, praise God. Nawa mga kapatid, wala naman yan dito kasi mapagbigay naman tayo. Kasalanan din po yun mga kapatid. Yung alam mo na kailangan ng sister mo, hindi mo binibigay. Alam mo na kailangan ng sister mo na ganito, pero hindi ta nagbigay mga kapatid. Kasalanan pa rin yun mga kapatid. And number 3 mga kapatid, example of sin mga kapatid, lust. Amen? Naalala nyo ba mga kapatid, the 3 weekends points of sin mga kapatid? Praise God. Ang sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 16, for all that is sin in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world, mga kapatid. Tandaan natin, hallelujah. Ito po mga kapatid, ang lust of the flesh, and lust of the eyes, and pride of the life, mga kapatid, is not of the Father, but is the Word, mga kapatid. Love of the Word, no man can serve the two masters, mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 24, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po tayo pwedeng mag-serve. Mag-serve ako sa isa, mag-serve din ako sa kabila. No. Focus ka sa isa. Maraming taong ganun eh. Nakikinig ako dito, nakikinig dun ako. Iwan ko kung saan ako. Eh, nandoon na yung mga 50-50 na. Amen? Love of the Word. Yan mga kapatid. Nagpapagamit ka sa Panginoon, nagpapagamit ka rin dito sa kamundo. Umaawit ka, nagpupuri ka, ginagamit mo ang inyong bibig, nagpupuri ka sa Panginoon. Pagkatapos ng gawain, nagpupuri ka naman doon ni Satanas. Sabi ka, nagtatbaytat na dayon. Anong tawag doon? Amen? Hallelujah.
Don't love the word, mga kapatid. Kaya yun po, nag-serve ka ni Satanas. Oo, pagtapos ang gawain, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, na-bless ka. Pagkatapos naman, mga kapatid, 20, anong oras, mga kapatid, doon ka naman sa makamundo. Hello? Mas kunti pang oras mo sa Panginoon kaysa makamundo. Talagang ang taas-taas ng oras natin. Kaya, yan po ang tawag doon, love of the world, mga kapatid. Mas mahal mo ang mundo. Kasi nandoon yung kasiyahan, kagalakan ko, yeah. Sige, go ahead. No? Love not the world, neither the things that are in the world. Amen? Ano daw, mga kapatid? Huwag nating mahalin yung mundo, mga kapatid. Yung mga kasayahan dito sa mundo. No? Imbis na sabi, makinig tayo sa salita ng Diyos, iwan ko lang yung iba, nag-scroll yan, napunta yata yan sa mga grills. No? Hallelujah. Siguro, salamat na lang sa mga nakikinig. Magsabi yung nakikinig dyan ng amen or kaway-kaway yung mga kamay ninyo. At baka naman pag magkaway-kaway yung iba, sabi na ito, hindi ako nakakaway, sister, kasi nasa gawain ako, nasa trabaho. Walang problema. Huwag lang tayong magbagut-but. Sabi na mga kapatid, bagut-butan ba? Siya man si Pastor Jimuel. Yung nga, layo kay ang cellphone. Yun man ta nga, kakaway-kaway, bagulbol mga iso, naabot na GBC. Huwag naman ganun, mga kapatid. Kami din naman is kailangan din namin yung cooperation ninyo dyan. No? Iba naman din pag magsalita kami dito, wala palang nakarinig. Siyempre magsabi din kami, narinig nyo ba kami? Mahirap kaya. Diba? Hindi ako nangangasaba. Okay, yun po, love of the word, mga kapatid. Is sin, mga kapatid. Tandaan po natin, balik na po ako. Hallelujah. Praise God, hindi po ako galit. Okay, malapit na po tayo, mga kapatid. Last, okay? Kailangan mag-ingat tayo sa ating mga last, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nandyan pa ba kayo? Magbagulbol na po mo. Layo kayong cellphone ba? Okay, mga kapatid. About sin, ha? Praise God. Okay. About sin po, mga kapatid. Kailangan magpili ta. Sino ang inyong paglingkuran? Piliin nyo. Kung gusto ka nang maglingkod sa Diyos, focus ka na sa Panginoon. Huwag mo nang balikan kung dati ka dati. Ano ka dati? Ay, ganito naman tayo lahat eh. Alam mo na ang salita ng Diyos, para ka lang naglaro. Hindi po tayo pwedeng maglaro dito, mga kapatid. Kaluluwa mo po, iligtas natin dito. Hindi po ako naglalaro dito, mga kapatid, para magsayang ako ng oras na kahit mayroon akong trabaho. Hindi po ako naglalaro. Kasi kung naglalaro ako, mga kapatid, hindi ko na isayang yung time ko. But I preach the word of God, truth, mga kapatid. Amen? Letter B, lust of the flesh, mga kapatid. It is the bodily and impure desire of someone or something to avoid fornication. Let every man have his own wife. Kaya sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, kailangan magkaroon ka ng sarili mong asawa. Hindi yung ibang asawa mo, pagnanasaan mo. Kung gusto, si Apostol Paul nagsabi, mga kapatid. Okay, 1 Corinto chapter 7 verse 2, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ni Apostol Paul, datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang mga bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Paano daw? Para maiwasan natin ang lust. Kaya iwasan natin yung mga lust. Bakit? Yung iba, mga kapatid. Ibig sabihin nito, kasalanan nito eh. Kaya sabi ni Apostol Paul, magpili kayo. Dahil ang Diyos banal, mga kapatid. Pag may asawa, yung iba, maghanap pa ng iba. Alam nyo ba, kasalanan yan, kapatid? Amen? Hallelujah. Praise God. Yan po is kasalanan eh. Ang hilig natin magsalita ng Diyos pagdating sa kasalanan, makunti na lang tayo. Yung iba, bumaba na, iwan ko na, saan na. Kung gusto nating matuto, makinig talaga tayo, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos, hindi na po ito paulit-ulit. Isang beses nyo lang po, siguro makarinig na naman kayo, pero iba na naman din ang gusto ng Diyos. Amen? 1 Thessalonica, mga kapatid, chapter 4. Hallelujah, chapter 4, 1 Thessalonica, chapter 4, ang sabi dito, mga kapatid. Okay, chapter 4, verse 2, hallelujah, to 3. Sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin
ang ibinigay namin sa inyo sa pamagitan ng Panginoong Hesus, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay, ang inyong pagpakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Bakit daw mga kapatid? Para makapag-ilag tayo sa ating pakikiapid. Manap kayo ng inyong asawa. Huwag yung asawa ng kapitbahay ninyo. Pag nanasaan pa ng mga lalaki, sino pa dyan? Mga kapatid, kahit may asawa na, nagkaroon pa tayo ng self-desire, mga kapatid. Last desire, mga kapatid. Amen? Banal ang Diyos na nagtumatawag sa atin. Pagkasalanan kasalanan talaga yun. Pero marami pong hindi tinatawag mga na tinatawag dito na hallelujah. Marami pong mga tao ngayon na ang hirap daw ito i-apply. Kaya mga kapatid, kailangan nga natin na ipanalangin. Okay? Yan po is lust of the flesh, mga kapatid. And letter C, lust of the eyes, mga kapatid. The inordinate desire which you are usually caused by what the eyes are seeing, mga kapatid. Yung anong nakikita natin sa ating mata is God. And pride of life is the desire for honor, it cause of lust after recognized. When pride cometh, then cometh shame, mga kapatid. Pride, hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, iwasan natin kasakiman, pride, envy, inggit, mga kapatid. Inggit, yung inggit talaga, no? Huwag kayong mainggit, mga kapatid. Huwag kayong mainggit. Ninuman. Ayan siya kasi nagkakasala siya. Pero bakit tinibless siya ng Panginoon? O yan siya, kabit siya. Bakit siya? Ganito masaya siya. Inggit pa rin yun, mga kapatid. Uy, bakit yung DR niya, ang daming tao? Bakit dito yung konti lang? Inggit pa rin yan, kapatid. Isin pa rin yan. No? Kasalanan pa rin yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Ingatan natin na hindi tayo magkakasala. Yes, God hates sin, but not the sinner, mga kapatid. Lagi nating isabuhay yan, mga kapatid, na ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, galit siya sa sala, pero not the sinner. Like me, like you, like us, mga kapatid. I am a sinner, Lord. Pero dahil sa Lord, Panginoon, mga kapatid, na hindi ako, ay sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na hindi ko magagawa yung kasalanan na ikakalabang, mga kapatid, ng inyong kalooban. Purihin ang pagkabasa at pagpakikinig, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Example of sin, mga kapatid. Amen. Pride, kasakiman, lust of the flesh, lust of the word, or lust of the flesh, or lust of the word, lust of the flesh, and lust of the eyes, and pride of life, mga kapatid. Ito po ang kasalanan na gusto ng Diyos na unti-unti nating ipaalis sa ating Panginoon. Amen. Huwag po nating ipagmamalaki ang ating sarili. Huwag po nating ipagmamalaki anong religion tayo. Amen. Amen po ba? Dahil mga kapatid, ikaw lang mismo ang makakasagot kung nasa tama ba tayo talaga. Amen. At isa pa, mga kapatid, hallelujah, ang sinungaling na tao is kasalanan, mga kapatid. Kung sinungaling tayo, mga kapatid, alam nyo ba? Kasalanan yan, mga kapatid. Last na po ito. Kasalanan. Huwag kang magsinungaling ninuman, mga kapatid. Maraming mga sinungaling. Alam ninyo, mga kapatid, tayo lang nakakilala sa ating sarili. Kung gagamitin mo lang naman na magsinungaling ka sa kapwa mo para mapaamo mo siya, ikaw na mismo. Masaya ba ang Diyos nung nagsinungaling ka? Okay, babasahin ko po, mga kapatid, kung ano po ba ang sinungaling na tao. Saan po ba siya pumunta, mga kapatid? Hallelujah. Saan ba pupunta ang taong sinungaling? Masakit ang salita ng Diyos. Pero titingnan natin, mga kapatid. Yung mga tao na masinungaling, mga kapatid. Masakit yun, mga kapatid. Ang sabi nga doon sa Deuteronomy chapter 19 verse 16, kung ang usa ka saksi nga bakakon magatindog batok ang bisan kinsa nga tawo aron pagsaksi batok sa kanya pagkadaitan. Okay, mute lang po ako, kapatid. Bibis, praise God. Hallelujah. Salamat po. Praise God. Hallelujah.
Ang sinungaling mga kapatid, huwag po tayong magsinungaling talaga. Dahil ito po'y malaking kasalanan sa mata ng ating Panginoon mga kapatid. Be honest. Be honest. Sa mata ng Panginoon, sa mata ng kapwa mo kapatid. Kailangan wag na wag kayong magsinungaling sa Diyos. Dahil sabi mo, sa kapatid ako nagsinungaling, kung anong sinasabi mo sa inyong kapatid, ganun ka. Okay, sabi nga niya mga kapatid sa Revelation, babasahin ko nga ito. Baka sabihin ninyo, Sister Jeannie, nagbuot-buot, manunig istorya. Okay. Dahil kung meron pa tayo nito, hindi ako mag-judge sa inyo. Sabihin ko lang sa inyo na mayroon pa po tayong pagkakataon na baguhin po natin yung ating pagiging sinungaling mga kapatid. This is a kasalanan, hindi sa tao, hindi sa Panginoon mga kapatid. Kasalanan nga sa tao yan eh. Okay. Ang sabi dito mga kapatid, 21 chapter 8, hallelujah. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nanampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga magkikiapid at sa mga away at sa mga magsasamba ng Diyos-Diyos at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri na siyang ikakalawang kamatayan. Ang sakit, no? Yun po mga kapatid. Take note. Hallelujah. Apocalypse chapter 21 verse 8 mga kapatid. Dito lahat. Nandito na po ang pride of life, unbelieving, admirable, murderers. Nandito na lahat mga kapatid. Idolatries, mga liars. Praise God. Saan daw pupunta mga kapatid? Sa dagat-dagatang apoy. Kaya alam na natin kung ano ang kasalanan. It's up to you. Kung sumunod ka or hindi, or baguhin mo kung ano tayo ngayon mga kapatid. I'm not judging you. I'm not judging us mga kapatid. Tao lang tayo at nagkakamali. Kung tayo may gumagawa nito mga kapatid, hayaan natin na Lord, babaguhin mo ako. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Ako po'y mag-altar calling mga kapatid bago po ako mag-pray sa ating lahat. Ang salita ng Diyos, nagpapaalala lang po sa atin kung tayo man po ay magsinungaling sa kapwa natin, mga kapatid, i-rebuke mo na ang sarili mo. Hindi masaya ang Diyos sa mga taong mga sinungaling mga kapatid. Sinungaling. Laging inuulit-ulit, iwan ko ba dito ako dinala ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, labaw sa tanang buta. Ako iawit mga kapatid. Habang po ako iawit, malaya po kayo mga kapatid na praise God, manalangin sa oras nito. At nawa meron po kayong nakuha sa salita ng ating Panginoon. Kung ito man ay ginagawa pa rin natin, hayaan natin na Lord, baguhin mo ako. Amen. Praise God, hallelujah. Labaw sa tanang. Praise God, hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Pagkatapos kong umawit, hallelujah. Mahalin mo ang salita ng Diyos. Praise God. Mahalin mo ang utos ng Diyos. Kung gusto mong pumunta sa kanyang hinahanda, mga kapatid. Mag-unsa man ng mga katigayunan, kung mawala ka sa akong tilang. Mag-unsa man ng kanyang kalibutan, kung ikaw, O Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka. Di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gigugma ka. Kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko,
Yes, Lord. Hallelujah. Mag-unsa man ng mga katigayunan, kung mawala ka sa akong giliran. Mag-unsa man ang kanyang kalibutan. Lord Jesus, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na nagpapaalala sa amin ka. Nagpapaalala sa amin, Lord, upang malayo po kami sa mga kasalanan dito sa mundo. Salamat, Lord. Dahil sa iyo, Lord Jesus, nandito po kami. Gusto po namin, Lord, na matuto, Panginoon. At magawa din namin, Lord, ang inyong gusto, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord Jesus. Kung kami man po, Lord, ay nagawa man namin ito, Panginoon, tuluan mo po kami, Lord, upang mabago po ang aming mindset. At gumawa po kami, Lord, hallelujah, ayon sa inyong kalooban, Lord Jesus. Hindi po kami nagpakitang tao, Panginoon. Binuhos namin yung oras namin, Lord, pero sayang, Lord, kung hindi po namin alam kung ano po pala yung kasalanan. Purihin ka, Lord Jesus, sa oras na ito. Pagpalain mo po, Panginoon. Patawarin mo ang aking mga kapatid, Lord, kung sila man minsan nagkakamali. Bigyan mo po kami, Lord, ng, hallelujah, puso na matuuruan. Puso ng pagmamahal. Pagmahal sa aming mga kapwa. At maging totoo po kami sa mga kapwa namin, Lord. At hindi po kami ang katitisuran, Lord Jesus. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalikod ko, O Diyos. O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord. Hallelujah sa oras na ito. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Bakuran mo po ang aming mga salita, ang inyong salita naming naririnig, Panginoon. Nawa, Lord Jesus, mayroon na po kaming pagbabago. Hallelujah, hallelujah. I-bless mo po ang GCAP family mula sa owner namin at sa mga admin, Lord. Sa iyo lamang ang mataas ng papuri, Lord Jesus, sa oras na ito. Sa pangalan mo, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Mga kapatid, ibabalik ko na po sa ating moderator.